Nang sumunod na araw ay pinasyal si Erica ni Nico sa paligid ng Tagaytay. Ngayon lang kita nakita nakamaong nga t-shirt, komento ni Erica sa asawa. Natawa si Nico. Erica, alam nga namang mag-coat and tie kung gayong namamasyal tayo. Hindi sumagot si Erica. Tinitignan lang niya ang asawa ng palihim at naisip niyang hunk si Cholo. Oo naman, but her husband is sexier, she thought so. Nakaputing Jordana t-shirt at maong na ang sikip na kung wariin niya ay nakayakap na sa mga hita at binti ni Nico. Sa buong araw na yon ay nag-enjoy si Erica. Nag-horseback riding sila at pagkatapos magsawi naglaro ng golf. Walang bulahan sa bahagi ni Nico hindi sinisikap na i-please siya. Nag-uusap sila, minsan nakakatawa, minsang formal at seryoso. All came naturally. Hindi si Erica nagkaroon ng ganitong karanasan sa unang dalawang naging boyfriend niya. Si Alex, halos sa lahat ng pagkakataon ay sinisikap na paluguran at purihin siya. At ngayon ni Erica na-realize na sinikap ni Alex na maging over-romantic sa kanya. Si Cholo naman ay bihira ng sandaling hindi ito nakaangkla, nakayakap, nakahalik at kung ano-anong mga endearments para sa kanya. Hindi ni Erica tinatangging nakikita niya sa mga mata ni Nico ang desire para sa kanya. Was it make love or was it something else? Hindi niya tukoy. Nanananghalian sila sa isang kubol malapit sa lake at ang nakakatuwa, iminungkahi ni Nico na magbaon sila ng pananghalian. Ngayon ay sino ang mag-aakalang naroon sila't kahalubilong ng mga ordinaryong tao. Hindi ka ba nabagot? Inubos kong oras mo sa pagdedetalye tungkol sa kumpanya. Wika ni Nico habang kumakain na sila. Binabalatan itong isang supo at nilapag sa pinggan niya na parang walang anuman. Aba hindi, baka nga ikaw. Sa halip na pahingahin mong isip mo pansamantala sa trabaho, ay napagkwento pa kita. I don't mind Erica, you own part of Mega Engineering and as such dapat na matutunan mo ng pakaliwat pakanan nito. Kayang-kaya mo yun Nico, may tiwala ko sa itang mommy. Tumaas ang kilay ng lalaki. Hindi ko alam na nagtitiwala ka sa kaaway. Kahit papano nangiti si Erica. I dislike you alright and that's personal. Pero pagdating sa kumpanya, tulad ng mami nagtitiwala ako sa'yo. Yan ang kauna-unahang papuring tinanggap ko mula sa'yo. Salamat. Sincere si Nico sa pagpapasalamat. Pero iba ang dating sa pandinig ni Erica. Hindi niya gustong manuya. Pero na magsalita siya yun ang tonong lumabas sa bibig niya. Nakakasiguro ka na boto ko sa annual meeting plus dati na sayo mo sa mami. You have a total control of Mega Engineering, Nico. So there, nasira niya masasayang sandali nilang dalawa. Pumormal si Nico. You're not really very consistent. Ang dahilan kaya ka nagagalit sa akin ay sinabi mo ngayong siya ring dahilan kung bakit ka nagtitiwala sa akin? Tama, Nico. Pero ang pinag-uusapan natin ay ang kumpanya. Hindi ako kabilang sa dapat mong pamahalaan na kung hindi ka nagkakamali sa mga desisyon mo sa kumpanya ay hindi rin sa akin. Ang tingin ko ba sa ginagawa mong Diyos sa sarili mo? Interpretasyon mo yun, Erica. I didn't claim to be infallible. Inilagay mo yan sa isip mo na kung bakit ay ewan ko. Marami ako insecurities, Erica. I have my own fears also. Ikaw, never, wag mo akong patawanin, Nico. Paismid ni Eric ang sinabi. Sumandalang binata sa upuang kawayan, tumingin sa ibaba ng lake. Stiff ang competition sa engineering and construction business, Erica. Para manalo sa bidding, hindi lang koneksyon ang kailangan. Ako ang likod sa maraming utak na gumagana sa kumpanya. Totoo yun. My decision counts. But what if I fails? Bumaling ito sa asawa. You can never fail, Nico. Hindi si Erica nanunuya sa pagkakataong iyon. Tinitiyak niya yun sa harap ng asawa niya kung bakit hindi niya rin alam. Huminga ng malalim si Nico, tipid na ngumiti. Hindi ako Diyos, Erica. Tulad ng sinasabi mo. Maaari ako magkamali. Nakita ko isang stabilisadong kumpanya na sa isang kisap mata ay bumagsak. Kung mangyayari yun, Erica, paanong libo-libong taong umaasa sa Mega Engineering? Marami ako nakitang kumpanya na nagre-retrench
at hindi siguradong biglang mangyayaring sinasabi ko. Pero ang posibilidad ng retrenchment ay naroon at ayokong gawin yun. Maliban sa mga contract employees sa Project Erica, my heart bleeds for these people dahil may pamilya silang binubuhay. Nangyari na ba sa atin yun? Hindi ni Erica maunawaan kung bakit gusto niyang abutin ang asawa at alisin ang insekuridad at lungkot sa mukha nito. Yes, mga mid-80s, ang daddy pang namamahala. For political reason na ban ng equipment importation and at that time nasa turmoil ang bansa, ay wala nakakatiyak kung kailan may tataas ang ban. Trainee pa lang ako noon sa kumpanya at nakita ko na parang death certificate ang inaabot na notice ng personnel sa mga nare-retrench. Hindi nakakibo si Erica. Hindi niya alam yun. Hindi niya naramdaman yun. Buong buhay niya pinoprotektahan siya ng perang minsan ay sinisisi niya bilang sanhi ng mga miseries niya. Habang tinitingnan ni Erica ang asawa ay alam niyang maliban sa pagtitiwala ay binibigay na rin niya ang respeto para dito. Makalipas ang ilang sandaling katahimikan ay muli siyang tinignan ni Nico. Ginagap nitong isa niyang kamay. At natatakot din ako, Erica. Natatakot ako na baka hindi ka maging maligaya sa piling ko, na baka hindi mo ko matutunang mahalin. Napatikhim si Erica. Walang maisagot. Marahang hinilang kamay mula sa pagkakahawak ng asawa. Because that would be failure on your part at hindi mo gustong mabigo o makaranas ng kabiguan. Aniya pagkatapos makabawi sa pagkailang. Oh dear, hindi niya gustong sabihin yon, pero hindi niya gustong matangay emotionally pagdating sa kanilang dalawa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Nico. Tumayo si Erica at sinamsam ang mga tupperware na siya nilang pinaglagyan ng pagkain. Tayo nang umuwi, Nico. Yakag niya habang nilalagay sa basket ang mga plasticwares at iniiwasang mapatingin sa asawa. Nagising ng umaga yun si Erica na nangangalikig sa ginaw. Hindi naman bukas ang air conditioner pero talagang napakalamig ng hangin pumapasok sa bukas na bintana. Tumayo siya upang isarang mga ito at muling bumalik sa pagtulog pero nagbagong isip ng masilip ang makapal na fogs na kahit sa terrace ay umabot. Isinuot niyang terry robe at lumabas sa terasa. Hindi niya matanaw sa ibaba ang volcano at lake sa kapal ng fogs. Huminga siya ng malalim upang samyuhin ang sariwang hangin na magulantang siya sa malakas na pag-splash ng tubig mula sa pool. Sinong nagsuswimming sa ganito kalamig na umaga? Binaybay niya ang terrace hanggang sa dulo ng winding stairs at sumungaw. Si Nico, nag-dive marahil at ngayon ay pabalik-balik ng lumalangoy. Nakikita ni Erica ang galaw ng mga muscles nito sa braso at likod habang lumalangoy. Nanatili siyang nakamasid. Pagkalipas ng ilang lap ay umahon nito at kinuha ang tuwalya sa may upuan at nagpahid ng mukha. Napahinto sa paghinga sa Erica. Kauna-unahang nakita niya ang asawa na hubad maliban sa suot nitong trunks. Naitago ni Nico magandang katawan nito sa coat and tie, sa polo shirt at slacks. Gee! Isang impersonation ni Clark sa Louis & Clark minus the eyeglasses. Nakikita ni Erica ang may nipis na balahibo nito sa dibdib. A nude man is an art pero kahit sa panaginip ay hindi niya akalaing Nico could qualify. He could have posed for a maestro. How about the swing? Tiningala ni Nico sa kanya sa pagkabigla niya. Kanina pa ba nito alam na pinapanood niya ito? Gusto ni Erica na umatras papasok sa loob pero huli na para gawin niya yon. Ayoko, malamig. Pag nasa tubig ka na, hindi na. Halika na. Nakangiting anyaya ni Nico. Minsan man ay hindi ni Erica naisip na irresistible ang ngiti nito. Bakit ngayon? Nag-alanganin si Erica. Pag tumanggi siya, iisipin nitong sadya siyang naninilip. Samantalang kung pagbibigyan nito ay maaaring tong isiping, tinatansya lang niya ang tubig kaya siya nakadungaw. Bumalik siya sa loob at hinugot ang isang one-piece bathing suit. Hinubad ang pantulog at sinuot ang pampaligo. Tinignan ang sarili sa salamin at napangiti siya. Naturing ang one-piece pero just a little bit decent kaysa bikini niya. Gorgeous, bulalas ni Nico na makababa si Erica. Kay gandang simula ng araw sa isang magandang tanawin. Tinago ng fogs ang volcano at lake but you compensated for that. Namula si Erica. Yun ang kauna-unahang diretsong papuring narinig niya mula kay Nico.
Hindi niya alam kung paano gagawi o isasagot. Sanay na siyang papurihan pero pag yung manggagaling sa asawa ay naiilang siya. Sa halip ay bigla siyang lumusong sa tubig at nangaligkig sa lamig pagkatapos natawa si Nico at sumunod. Mabilis siyang lumangoy patungo sa kabilang bahagi ng pool para iwasan ng asawa. Mas mahusay at mabilis itong lumangoy kaysa sa kanya at inabutan siya. Hinawakan ni Nico ang binti niya. Kung hindi ni Erica naisip na magmumukha siyang gaga ay nagpumiglas na siya. Nahinto sila sa malalim na bahagi ng pool at hawak-hawak siya ni Nico sa bewang. Akala ko'y tapos ka ng lumangoy. Sinisikap ni Erica na maging kalmante. The truth is, nagsisimula pa lang ako. Masuyong sagot ni Nico at hinapit na siya ng husto. Hindi abot ni Erica ang bottom ng pool kaya hinayaan niyang nakayakap ang asawa sa kanya. Bitawan mo ko. Giginawin ako kapag hindi ako lumangoy. With my arms around you. Tukso ni Nico, iniharang ni Erica ang mga braso niya sa pagitan nilang dalawa at sa halip na magbigay ng distansya sa kanilang dalawa ay lalo lang napasama. Kinikiliti ng mga balahibo ni Nico sa dibdib ang braso niya. Oh dear! Nakita niya na bumaba ang ulo ni Nico upang hagkan siya at sa halip na umiwas ay bahagya pa siyang tumingala upang salubungin ang halik nito. Mula sa dibdib ni Nico ay tumaas sa leeg nito ang mga kamay niya at ginantihan niya ang mga halik ng asawa. Napaungol si Nico sa ginawa ni Erica at lalo pang naging mapaghanap ang mga halik niya. Tila mauubusan na si Erica ng oxygen pero hindi huminto sa paghalik ang asawa at kung bakit hindi rin niya gustong huminto ito ay ewan niya. Pinagbuhol-buhol ni Nico ang emosyon niya. Nagagalit siya dito, hindi ba? Isa sa mga dahilan kaya nagpakasal siya dito dahil sa kawalang pag-asa sa dalawang bigong love affairs niya. At si Nico ang sinisisi niya dito, gayong tanggapin man niya o hindi ay ginawan pa siya nito ng mabuti. Nagmulat si Erica ng mga mata upang itulak ang asawa pero sa halip ay napadagdag sa init na nararamdaman niya ang anyo nito sa marubdob na paghalik sa kanya. Ang nakapikit nitong mga mata, ang basang buhok, hinaplos niya ng dalawang kamay ang mukha ng asawa. Napaungol si Nico sa ginawa niya. Lalong nag-apoy ang mga halik nito at sa pakiramdam niya ay kumukulo ang tubig sa paligid nila sa apoy na inilalabas ng katawan niya. Bakit siya nagpapaubaya? Bakit hindi siya tumatanggi? Mahal niya si Cholo at sa panahong nagninig sila ay hindi pa nangyaring hindi siya nagbigay ng reserbasyon. Lagi na binibigyan niya ng hangganan ng pagtatalik nila. Pero bakit kay Nico ay hindi niya gustong awatin ito? Nasaan ang resistance at reservations niya? Kung aangkinin siya ng asawa sa sandaling ito, ay natitiyak ni Eric ang papayag siya at hindi tatanggi, bahagyaman. May kinalaman ba ang matrimonyo ng kasal sa nararamdaman niya? At kung moralidad ang pag-uusapan ay malinis ang konsensya niya dahil asawa niya to? Kaya ba malaya nitong napupukaw ang damdamin niya? Nang lumubog sa tubig si Nico ay kasabay nitong hinila pababa ang strap ng bathing suit niya. Muntik na si Eric ang mapasigaw nang maramdaman niya ang mga labi nito sa tiyan niya. Sa pagtingala niya ay nahagip niyang screen door. Nico! Ani at bagaman alam niyang hindi siya naririnig nito, buong lakas niyang hinawakan ang baraso nito at pilit na hinihila pa ibabaw. Naramdaman ni Nico mahigpit niyang paghawak sa baraso nito at umahaw nito. Bakit? Nilingon ni Eric ang pinto at sumunod ng tingin ng asawa. Lumitaw ang katulong na may hawak na tray na umuusok na kape. Hinatak ni Eric ang bathing suit pa itaas at inayos ang sarili. Shh! Si Nico. Sesisantihin kong katulong na yan. Ipaalala mo. Napangiti si Erica sa birong iyon at mabilis na lumangoy pa kabila. Lihim siyang nagpasalamat sa paglabas ng katulong. Kung nagkataon ay napaka-unusual ng first time niya sa swimming pool. How uncomfortable. Mabilis ni Erica na umahon at walang lingon likod na pumanhik ulit sa winding stairs patungo sa silid niya. Sa banyo siya nagtuloy at naligo. Ano bang nararamdaman niya para kay Nico? Bakit hanggang ngayon ay nasa katawan pa niya ang init nito? Hindi kayang alisin ang malamig na tubig mula sa shower. Paglabas ni Erica ng banyo ay nakita niya sa glass door ang asawa at papasok sa silid niya. Nakabihis na ito ng puting t-shirt at puting shorts. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa buhol ng tuwalya sa dibdib niya. Hindi pa ako nakakabihis. So?
Maaari bang lumabas ka na muna? Erica, halos subad ka na kanina sa pool. So what difference does it make? Lumapit ito sa kanya, sinuklay ng daliri ang basa niyang buhok. Napatras siya. Please Nico, nag-usap na tayo tungkol dyan, hindi ba? Anong tawag mo sa ginawa mo kanina, Erica? Gustong magalit nito. Iba yun, it came naturally. I could make it happen again, paniniyak nito. Please Nico, naroon ang determinasyon sa tinig ni Erica. Ang sabi ko sa sarili ko'y kilalang kilala kita, I really thought so. Pero may mga pagkakataong naiisip kong hindi talaga at isa ito sa mga pagkakataong iyon. Tulad ng sinabi ko sa'yo, napakadali mong magpalit ng mood, Erica. Dual personality. Kanina sa pool you are so warm and passionate sa mga love-makings ko sa'yo. Ngayon, cold and reserved. Ang sabi ko iba yun, Nico. Walang kaibahan, Erica. Patutunayan ko sa'yo. Mabilis itong lumapit sa asawa at hinila sa braso. Bitawan mo ko, Nico. Kaya ganun yun dahil nasa isip ko si Cholo. Ang lumabas sa bibig ni Erica sa pag-iwas. Kung meron siyang pinakamabisang panlaban ay iyon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nico. Kung nakakamatay ang tingin ay tumumba na si Erica. Hihintayin kita sa dining room for breakfast. Tila may apoy na lumalabas sa mga mata ni Nico sa galit. Sa maghapong iyon ay nanatili sa silid niya si Erica. Nagdahilan sa asawang gusto niyang magpahinga dahil masama ang pakiramdam. Hindi naman nag-usisa si Nico sa halip ay nagtigil sa library at nakipag-ugnayan sa opisina through phone calls. Marahil kung hindi lang sa sasabihin ng mga empleyado ay minabuti na siguro ni Nico na pumasok. Naturingang nasa honeymoon sila pero hindi na makonsummate ang marriage. Si Eric ay pinag-iisip ang mabuti ang nangyayari. Kinakapa ang sariling damdamin sa mga provocation na binibigay niya sa asawa mula pa noong hindi pa man sila nakakasal ay hindi siya pinapatulan ni Nico maliban na lamang nung nagpahiwatig siyang makisama kay Cholo kahit na may asawa ito. At nitong mga huling araw na magkasama sila ni Nico ay maraming mga bagay siyang natututunan sa sarili niya. Tulad halimbawa ng hindi na siya gaano nagagalit dito na masaya at matalinong kausap ang asawa. That Nico is a selfless man na sa cool fakid na yon. Ang iniisip ay ang kapakanan ng ibang mga tao. That Nico is quite a respectable man. At sa ilang araw na magkasama sila ay hindi si Erica nakadama minsan man ang mali ang naging desisyon niyang pakasal dito out of spite. At bakit pa iiralin niya ang pride para lang patuloy na makipagbanggaan dito at gawin niyang miserable ang buhay nilang dalawa? Wala mang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa, at least magagawa niyang maging maayos ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Tulad nga ng sinabi ni Nico, maaaring matutuhan nilang mahalin ang isa't isa or maybe Nico already cared for her a little dahil sabi nga nito'y baka hindi siya magiging maligaya sa piling nito at kinatatakutan nitong mangyari yon. Basta walang third party involved, marahil ay kaya na niyang humakbang na unti-unti patungo sa ikakabuti ng pagsasama nila. Natapos ang isang linggong honeymoon live nilang dalawa at sa loob ng mga panahong iyon ay sinikap ni Erica na maging civilized at normal sa pakikitungo sa asawa at napuna niyang hindi naman pala mahirap gawin. Maaga kang aalis? Tanong ni Erica rito nang makita niya nakabihis na ito nang bumaba siya sa dining. May meeting ako ng 10:00. Tinawag ito ng sekretarya ko ng 1 linggo pa. Sagot ni Nico sa pagitan ng pag-iinom ng kape. Sana ginising mo ako para sabay tayong pumasok. Hinila ni Eric ang sangsilya. Naupot nagsalin ng kape. Ngumiti si Nico. Hindi ko maipapangako sa iyo na mapapanatili kong self-control kung malalapit ako sa iyo sa kama. Pinamulahan ng mukha si Erica. Sa lahat ng bagay na sinisikap niyang ituwid ay yun ang hindi pa siya handa. Anyway, huwag ka magmadali. Kung akong tatanungin mo, Erica, mas gusto ko manatili ka na lang dito sa bahay. Kaya lang hindi ko naman gustong pigilan ang pagnanais mong umunlad at palawakin pang kaalaman mo. Well, maybe hanggat wala pa tayong anak ay sa opisina muna ako. Huli na para bawiin yun at bago pa ni Erica natapos ay namula na siya. Bakit niya nasabi yun? Ngumiti si Nico, nanunuksong ngiti. Definitely I want us to have a children, Erica. Kasama yun sa mga plano ko. Pareho tayo nag-iisang anak at malungkot ang kabataan ko. Pero hindi ba mas mabuting baitang-baitang muna? Hindi ni Erica kayang salubungin ng mga titig ni Nico. Kung pwede nga lang siyang maglaho sa pagkapahiya,
Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun. Huwag mong gawa ng issue. Sandali siyang tinitigan ng asawa pagkatapos ay tumayunit at dinampot ang attache case. Am I allowed to give a goodbye kiss? Magkahalong pagkasama at panunukso ang nasa tinig ni Nico. Nagtataka ako kung bakit mo tinatanong. You have kissed me often enough without asking. Medyo pagalit ni Eric ang sinasabi. Marahang tumawa si Nico at yumuko. Wala sa loob na tinaas ni Eric ang pisngi niya. Lumapad ang ngiti ng asawa. Hinawakan niya sa baba, tinaas ang muka. Kahit parehong maputi ng mga buhok natin. Sa labi pa rin kita gustong hagkan. Ginawaran siya ni Nico ng halik sa mga labi. A little more than gentle. They're soft and sweet tulad ng umaga. Pagkatapos ay banayad na tinapik ang pisngi niya. See you in the office. Sa maghapong ngayon na hindi nagkitang dalawa maliban sa tawag sa telepono sa tanghali upang sabihin hindi niya ito makakasabay sa pananghalian dahil hindi makakaalis sa meeting. Naintindihan ni Erica yon dahil isang linggong wala sa opisina ang asawa. Bago mag-alas 5 ay tumawag ulit ito. Honey, gagabihin ako dito. Gusto mo bang umuwi sa mami at susunduin na lang kita doon mamaya? Tanong ni Nico sa pagod na tinig. Mauna na akong uuwi sa atin. Nahiya si Eric ang bigkasin ng sa atin at narinig niyang marahang tumawa ang asawa. Better get used to it, sabi nito. Dadaan lang ako sa grocery. Ano gusto mong ipaluto ko? Muling tumawa ang asawa sa kabilang linya. I like that questions. 1 week of being married and you sound like a typical housewife. Ang tukso ni Nico. Napikon si Eric at binaba ang telepono. Muling nagringit at makalipas ang ilang sandali. Dinampot niyang kabilang linya at kinausap ang telephone operator. Tina, sinong nasa linya? Ma'am, si Sir po. Sagutin mo at sabihin mong bumaba na ako. Binaba ni Eric ang telepono at pagkatapos ay pinagsisihan ang ginawa. Nakakahiya sa mga empleyado. 1 linggo pa lang silang nakakasalay, baka isipin ng mga itong nag-aaway na sila. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.